What's up mga kumakikantigang o kumusta po kayo? Ngayon po mga kumakikantigang ay August 13 na at officially pumasok na nga po at nag-umpisa na ang Hungry Ghost Month. Nako, isang buong buwan po yan mga kumakikantigang mula ngayon August 13 hanggang September 11 po yan. Nako, abatan nyo yan mga kumakikantigang kasi baka kayo po nako, mamaldisyon na ng mga sinasabi mga kaluwang gutom na yan. At yan bahaling magbigay sa inyo nga ng mga misfortune sa buhay po ninyo. Kaya naman po hama kumari kong tigang, tayo po magbibigay naman po ngayon ng kaunting gabay hama kumari kong tigang na maaari nyo pong gawin. Ngayon pong buong Hungry Ghost Month kasi nga po baka nga kayo po yun na nga. Maabatan nyo yan. Kayo malas Nako sa Marios. Kaya ngayon po for today's video tayo po mag-share ngayon habang tayo po nagbe-breakfast kasi ako po hindi pa po nag-aalmusal. May kinalaman po dyan hama kumain ko yan, i-share natin. Tungkol po sa pagkain, ngayon pong Hungry Ghost Month. Talaga ba? Kasi nga ako nga po medyo nagugutom-gutom na. Ako kakain muna. Teka. Pero sasabayan ko na lang po ng pagdidiscuss sa inyo yung tungkol nga po sa mga dapat natin gawin nga na may kinalaman po sa pagkain ngayong Hungry Ghost Month. Habang ako po ay lumalapyok dito. Kasi ako po nagluto naman ako kasi ng parang ako yung nag-crave na naman ng baboy. Ako yung nagluto nga ito aking specialty na. Ito, tingnan nyo, ako yung nagluto ng tokwat baboy, yung tokwat kininchay baga. Tingnan nyo, yan Tapos Yosef ako parang ating naglalaway na naman sa baboy. Kaya di ba sabi ko nga sa inyo, ako hindi na maglalamon nga ng baboy. Kasi di ba, okay, mag-birthday yun po ang aking parang birthday resolution. Ako hindi na po nakakain ng baboy para hindi makakain din ng kanin. Pero parang dito talaga pati sama kumari ko tigang. Kaya ngayon po maglalapyukan muna tayo habang tayo po nagdi-discuss tungkol po dyan. Sa mga sinasabing may kinalaman na yan sa Hungry Ghost Month tungkol po sa pagkain. At ako nga po nagluto pa ako nito Yan, longganisa. Ito yung longganisang Tagalog kumari ko tigang. Tapos ako po kahapon ko po nagluto nito. Ito na kaya nasa galon ng ice cream. Ito po yung aking nilutong yung bangos, yung Spanish style sardines na bangos. Ayan nahampok yung natupok. Hindi nahampok makbari ko, hindi ka fresh yan. Natupok na doon sa kaldero, sinali ko na dito sa galon ng ice cream. Kasi nga, nagmamantika na siya. Sarap naman makumari ko dito kasi napakaanghang. Tapos, syempre, pag breakfast, hindi mawawala yung itlog. Yan, kaya mayroon tayo ditong itlog, yung tira ni Gabi. Itlog po, tapos ako po mayroon ditong yung nasa rep na ginawa ko na salad. Yan, pipino. Kayo nagluto kasi ng pipino. Gumagawa talaga ako ng pipino kasi hindi po talaga nawawala sa diet yung pipino. Ganyan, Inadamihan ko na, nilalay ko na lang sa rep. Ito po yung suka, bawang, saka paminta lang po, tapos pipino. Tapos ito, pinagluto ko si Gabi kanina tong parang yan, yung gulay na iba-iba. Ano bang tawag dito? Yung corn and carrots na mas meron pang alis ka na? Dala ka ng payong Naulan. Yung corn and carrots na may green beans. Tapos ano pa ba? Ito, meron ako ditong pinya. Yan, pantanggal ng lasa, pantanggal ng umay. Tapos ako po, ang dessert ko naman dito, yung ginawa ko ditong na naka-frozen pa. Yung buko pandan na kulay pink. Kasi pink po na gulaman yung ginagawa. Alis ka na? Sige na. Ingat ka Love you. Tapos syempre ako yung maglalamon nga na nitong baboy. Kaya ako po yung nagkanda ng pangontra. Pineapple juice. So yun na nga po kumain. Halika kumain muna tayo. Ito kay totoong Diyos sa tanga na nga. Naku, si Mariosep. So yun na nga. Teka, subo muna ako. Mamaya na yun na nga. Naku po. At meron pala ako sabaw dito ng tinola. Tinolang manok. Nakalimutan ko yung tinolang manok. Sarap. Sana all. Kumain kayo makmakutigan. Naku. Ano ba oras na? 1 o'clock na pala pero breakfast ko parang ito kumain. Ngayon pala ako kakain ng breakfast. Ako si Mariosep. Ako sarap ng aking tokwat kininchay. At kaya ako po yung nag-iisa ngayon kumain ko wala po si Direk. Nasa Tagaytay, naglilima yun. Nagpipill trip. Kasama yung mga matatanda sa TikTok. Bakit pag eyeball ata, baka sa punta yun. Tapos si Gabi naman po
Maaga ang pasok, kaya paalis na nga po. 1 o'clock kasi pasok no, nakakain na siya na maaga. So, pagkaganto pa ang oras, saka pala ako nag-start na yun nga lumapyok ng sarili ko. 1 o'clock, mga ganyan po talagang kain ko. Kasi ako yung minsan nag-edit pa, sumasagot pa ako ng mga messages. Ako, ang dami naman mga messages ngayon, naman kumari kong tigang. Ang dami naman nagpapagawa ngayon ng mga ritualan. Mamaya po, hama kumari kong meron ako share sa inyo. Ako'y parang I'm kinda bothered na naman. At ako'y medyo na-stressan naman, naman kumari kong tigang. Doon sa isa natin na kliyente o isa sa nating follower na merong kinukonsulto sa atin, may dinudlog sa atin, ako si Mario Joseph. Nako, sasabit na ako. Sasabit na ako. Kasi itong isa nating follower dito, may inidudulog sa atin, may sinasangguni. Tukol naman po sa problemang relasyon. Nako, boss, Mario Joseph. Ah? Ako, ito pang nga itong langunisang ko. Ito kasi yung langunisang to, langunisang Tagalog. Local lang po dito na sa amin to sa Los Baños. Kaya parang matigas. Matigas ata yung nabili kong langunisa. Garlic siya. Masarap naman. Ma-juicy. Although kahit matigas, ma-juicy siya. Ma-juicy. So, ay kaya makabaya ko dyan, nako. Ako ganito lang, pagka ako walang ginagawa, ako lamon ng lamon. Oh. Ganyan. Parang napakarami ng niluluto ko, pero wala naman naglalamon. Ako lang naman. Ako pa? So, yun na nga. Ano ba yung mga sinasabing dapat natin gawin o dapat natin iwasan tungkol sa pagkain ngayon pong Hungry Ghost Man? Simple lang naman po, hama kumain kong tigang. Tandaan nyo lang po, lagi, pagka kayo po'y kakain, lalo na sa gabi, iwasan nyo po, hama kumain kong tigang, na magtitira kayo ng pagkain sa lamesa. Yan pong number 1. Dapat po walang pagkain dyan na natira. Ilagay nyo sa Tupperware, ilagay nyo sa rep, itago nyo. Huwag nyo iwanan dyan, lalo na walang takip. Ganon. Kasi, ayan po, maaari nga mag-invite ng mga sinasabing nga yan. Mga espiritu na yan o mga kaluluwang ligaw nga na dumulugdan sa mga hapagkainan po ninyo. Sila po ay lalapyok dyan. Kasi isipin po nila, hama kumalik yung tigang, parang yun po yung atang nyo sa kanila. Parang ihinahain nyo yun na para kainin nila. Parang ini-invite nyo sila pagka gano'n. Baka yan yung tawag doon, mawani. Yung parang yung parang masanay. Di araw-araw inaandyan niya, kakain niyan sa bahay niyo, di pagka ganun, may negative energy na papasok sa bahay niyo. O kaya, iwasan niyo po yan. Yung kayo po ay mag-iiwan ng mga leftover na pagkain sa inyo pong mga hapagkainan o sa lamesa po ninyo. Tapos, isa pa, yung lagi natin sinasabi na iwasan niyo pong ginagawa. Kahit hindi po Hungry Ghost Man, tama kumari ko tigam. Iwasan niyo po yung pag-iiwan po ng mga pinagkainan po ninyo, lalo na sa gabi, nang hindi hinuhugasan overnight. Nako po. Bakit? Malas ka na, makmahal kong tigam. May patola yung aking Nilagyan ko ng patola. Ang nilahok sa tinola ko patola, tsaka sili. Dako ng sili. Sarap. Itong aking dito, Spanish style sardines na bangus. Sardines na bangus. Spanish style na bangus. Talagang pinressure ko. Yung walang tinik. Ayaw, di ma. Yung tinik, pwede nyo nakainin. Napakasarap. Kapag gusto ni Gabi. Pero paborito ka talaga niya, itong aking tokwat kininsay. Tokwat baboy po yun actually, pero wala siyang kamatis. Yan, niluluto ko lagi yan. Pero mas madami po. 75% ng tokwa, 25% lang po yung baboy. Kasi nga ayaw nga niya ng baboy. Hindi mahilig ng baboy si Gabi. Ako naman po, diba nagda-diet na nga po ako. Ito na naman, Ka-stem ko na Pwede na kasi naglalalamod kasi ng mga karne. Kasi baka ako yung natatakot akong tumas ng aking, yung tawag doon, yung creatinine. Creatinine ba yun?
Eh ako nga, di ba nga hama kumari kung tigang nagda-diet na, iniiwasan ko na nga yung mga karne-karne, yung mga processed meat. Kaya medyo na ako, diet muna. Kasi nga, nako, Super Joseph ha, medyo tumataas naman ang BP ko. Dahil pagkain? Ay kayo? Ha? Ang dami talaga pagkain na makarami sila. Mayroon pa ako dito, yung binili ko sa palengke kanina. Yan, ang tawag dito, yung kutsinta. Ako? Sarap yan. Ito, try natin itong ating pepino salad. Pepino salad. Masarap to tanggal umay. Tanggal lasa, pagtanggal lasa. Kasi ito pa yung suka. Ano? Buo-buo ko pa yan na ginawa yan. Pepino siya. Masarap. Cured na siya parang na-pickled na siya. Pickled na siya. So, ganun po hama kumalik yung tigaan, iwasan nyo po yan. Ang pag-iiwan po ng mga pinagkainan sa inyo po mga lababo na hindi nyo inuhugasan ng overnight. Malas yan, hama kumalik yung tigaan. Tapos, ngayon din po, yung mga basura po ninyo sa gabi, yung mga pinagbalatan nyo, pinaghugasan nyo, yung mga mumo, yung mga pispes, iwasan nyo po muna hama kumalik yung tigang na yan po, inilalabas yan tuwing gabi. Kinabukasan nyo na ilabas. Ilagay nyo lang po sa isang plastic, itali nyo para hindi ipisin, lalanggamin o kakalkalin ng mga pusa. Pero iwasan nyo na po ang paglalabas ng basura sa gabi. Katulad dito sa amin, mayroong schedule kasi dito ng barangay Anos, itapon ng basura mo. So kami may schedule kami dito. Yung iniipo ko muna yung mga basura sa isang garbage bag. Tapos saka ko siya inilalabas pagka yung naandyan na yung mga basurero. Kasi nga, lalo na ngayong Hungry Ghost Month, baka nga maabatan kayo dyan ng mga naglilinggiring ng mga kaluluwang ligaw sa labas. Baka pag nakita kayo dyan, nagtatapon kayo ng basura, negative yun, hama kumalit yung tigang. Tsaka sinasabi nga po na yung pagtatapon nga ng basura sa gabi, dyan, katulad ng pagbawalis din po, dyan, parang pinuputol natin o tinataboy natin yung swerte na pumasok sa atin ng buong araw. Kaya dapat, tuwing umaga kayo maglilinis o magtatapon ng basura o magwawalis ng bahay po ninyo. So, ganun po. Tapos, ang maganda po, hama kumalit yung tigang, ngayong Hungry Ghost Month, kumuha kayo ng isang basong tubig, tapos lagyan nyo po yan ng asin. At yan po, ilalagay nyo po sa inyo pong mga main door. Para, ngayon po, umpisahan nyo na yan, hama kumalit yung tigang, gawin nyo na po ito. Kumuha kayo ng isang baso, tapos lagyan nyo isang dakot na asin, tapos lagyan nyo po yan ng tubig, tapos lagyan nyo yan sa mga trangkahan ng mga main door po ninyo. Salt water ritual po ang tawag dyan. Yan po ilalagay natin sa ating mga main door para yung mga sinasabi, mga negative energy na yan, ngayong buong Hungry Ghost Month, hindi po pumasok sa bahay natin, para hindi tayo malasin. Ganon hama kumalik yung tigang. Isa pa po sa pagkain din po hama kumalik yung tigang. Kayo ba'y kumakain ba? Kayo kumakain ng mga may tinik, may buto. Ngayon pong Hungry Ghost Month, hama kumalik yung tigang, gawin nyo po ito. Iwasan nyo po kapag kayo po kakain ng mga may tinik o may mga buto, yung pong mga tinik at buto ay iniipon nyo po sa gilid ng ng plato nyo. Negative po yun. Especially po ngayon pong Hungry Ghost Month, hama kumalik yung tigang, huwag nyo gagawin yan. Kapag kakain po kayo ng mga isda ngayon o mga ulam nyo isda o mga manok, yung may mga buto, yung pong mga buto, ilalagay nyo po sa gilid po ng plato nyo, dito po sa baba, hindi po dito sa ibabaw. Ganun pala. Opo, hama kumalik yung tigang. Para yung mga sinasabi nga pong kamalasan na maari nga po yung maabatan, maiwasan natin. Yan, kasi pagka yung mga ganyang buto, yung mga left, yung mga bones, yan, yung mga tinik, mga buto, winawanin natin na nilalagay natin dito sa plato natin sa gilid. Kasi sa gilid po, nako, negative yan, hama kumalik yung tigang. Kaya ako po, medyo makalat akong kumain. Lalo na kahit sa mga restaurant. Ginagawa ko talaga, nilalagay ko talaga dito sa mismong lapag ng lamesa, yung pong mga buto at saka tinik. Ngayon, especially ngayon, Hungry Ghost Month pa, baka kayo po'y saluhan yung mga kaluwang ligaw na yan kapag ginawa nyo yan. Tapos yun na nga, kapag kayo po may mga leftover nga kayo, wag nyong iiwanan yan sa mga lamesa po ninyo. Dapat
tanggalin niyo po yan dyan. Bawa, kung tira-tira na yan, ipakain niyo na po yan sa aso o sa pusa o ilagay niyo sa rep. Para kayo po, hindi rin po kayo maaabatan ng mga malas na maaari nga po sumalakay sa inyo at magbigay nga po sa inyo ng mga misfortune sa buhay niyo. Ganun pala. Ako, lakas naman ng ulan ha. Umalis na ba si David? So yun po ha, mga ko lang yung lamang po yung mga gabay natin tungkol sa mga pagkaan. Actually marami pa po kaya lang ako po hindi po makapagsatak sa nasa med. Gagawa ko lang po yan ng separate video ha, mga ko kasi yung mga nagtatanong pa po sa atin kung ano ba yung mga particular po daw ng mga pagkain na dapat po natin ihain sa ngayon po yung Hungry Ghost Day sa mismong araw ng mga ghost na yan. Mayroon kasi nasabi yung mga alay o offerings na dapat po natin ihain dyan sa ating mga bahay, sa ating mga altar at sa labas po ng bahay natin. Magkaiba po yung lalagay sa altar natin saka doon sa labas ng bahay natin. Ganun po. Susunod po natin ng video yung pag-uusapan na makumarikutigang. Nakonsap talaga yung ng gunisa. Sabi ng gunisa na nabili ko ha. Busog na ako. Po ha, mga kumarikuntigang, abangan nyo pa po yung iba natin mga videos na ipopost po dito tungkol po sa pag-observe natin ng Hungry Ghost Month na yan. So po ha, mga kumarikuntigang, sana po may napunta na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga kumarikuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga kumarikuntigang. I owed him up.